Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng ube mamon at 12 pieces nga pala ito. Handa na ba kayo? Maglalagay tayo ng egg yolk na 5 piraso, asukal 75 grams, asin 1/2 teaspoon, evap milk 1/2 cup, baking powder 1 tablespoon, ube flavor 1 teaspoon, ube food color 1/2 teaspoon. Haluin muna natin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap na inilagay natin. Cake flour, 180 grams, at kapag inilalagay natin ito, kailangan natin salain para walang buo-buo. Haluin na natin ito hanggang sa masama na rin ang ating cake flour sa ating mini mix. Pagkatapos naman ay atin ang kunin ng ating hand mixer at atin na siyang i-mix. Kailangan nga pala is mawala na po ang kanyang buo-buo. At higit sa lahat, makuha na po natin yung consistency na hinahanap natin o texture. At eto na po ang consistency o texture na hinahanap natin. Kaya naman iset aside muna natin ito. At pagkatapos naman ay maglagay tayo ng 5 egg white at 1/2 teaspoon ng cream of tartar. At syempre hayaan po natin siyang mag-mix. At dahil umaalsa na po siya ng kaunti ay atin na pong ilagay ang ating asukal na 75 grams. Hayaan na po natin itong mag-mix hanggang po sa ma-reach na po natin ang consistency o texture na hinahanap natin. Yung po bang foamy at saka po cloudy? At ito na po ang texture na hinahanap natin mga ka-bakers. Yan, ito na po siya. Ganyan po siya na para po siyang clouds or foam po siya. Foamy! Pagkatapos naman po nito ay atin na po siyang dalhin sa ating unang minix at atin na po siyang ilipat. Bilisan lang po natin ito. Pagkatapos po nating ilipat ay kailangan na po natin itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na po ang ating mga minix. At kailangan po is isang direksyon lamang po ang paghahalo. Pagkatapos naman ay ilalagay na po natin ang ating melted butter na 1/2 cup. At haluin na lang din po ulit natin ng haluin. Yan, hanggang po sa magsama-sama na po ang ating mga ingredients at lalo na po ang ating melted butter. Ilalagay na po natin ito sa ating molde na may kasamang paper cup. At yung panukat nga po pala namin dito is 1/2 cup. Nakadepende na rin naman po sa inyo kung gaano po kadami ang inyong ilalagay. Pagkatapos naman ay atin na po siyang ilalagay sa ating oven at ang oven temperature nga po pala sa taas is 170, 200 naman sa baba at ang baking time is 20 minutes. After 20 minutes ay ito na po siya mga ka-bakers. Yan, sobrang fluffy, sobrang sarap at kahit video pa lang yung nakakainggan na po siyang kainin. Ito naman po ang kanyang itsura kapag malamig na po siya mga ka-bakers. Ayan. Ganun pa rin. Wala naman pong pinagkaiba. Still, fluffy pa rin po siya. At higit sa lahat hindi po siya bumagsak. Sobrang lambot pa rin po niya at sobrang sarap pa rin. Kaya naman, ngayon naman po ay lalagyan na naman natin ito ng cheese. Ito na po ang ating finished product. Ayan, napakaganda, napakasarap. Perfect combination nga naman talaga oh. Kaya naman po mga ka-bakers, ano pa po bang hinihintay natin kundi gawin na rin po natin ito? Pambaon ng mga kiddos sa umaga, pambaon ni mister, pang negosyo, pang merienda, at kahit na ano pa po, pwede rin naman pong pang regalo na ako talaga naman po masarap pa ng bibigyan nyo. Swak na swak po talaga itong pang negosyo mga ka-bakers. Siguradong hindi po kayo magsisisi. Kapag bored kayo, pwedeng-pwede nyo po itong gawin dahil alam kong kayang-kaya nyo. Simple lang po ang ingredients at higit sa lahat, simple lang ang paggawa. Kaya naman, go na! At ang ating food for the soul ngayon ay bago natin tapusin ang araw na ito, kailangan muna nating isipin na mahal tayo ng Panginoon. Ito ay Salmo 73:26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Lagi at tatandaan na nandyan lamang po ang Panginoon na gumagabay sa atin at huwag tayo makalimot sa Kanya. Mahina man ang ating katawan, ngunit hindi natin kailangan mag-worry dahil nandyan lamang ang Diyos. Noon, ngayon, at magpakailan pa man.
Hanggang dito na lang talaga muna ako mga ka-bakers. Paalam muna hanggang sa muli. God bless at paalam.